Nagpatuloy ang kwento at sa halip na magsimula sa ating bayani, sinalubong tayo ng nagulat na ekspresyon ni Colonel Lee Sang-jin na tinatawag ng isang tao tungkol sa kanyang rango. Ang nakatatandang ito ay walang iba kundi ang ama ni Son Yun-son na tila nagmadaling pumunta sa lugar matapos marinig ang kaguluhan. Walang anumang pleasantries o pahinga, hinawakan ng nagbabantang general ang kwelyo ng koronel at hinaila ito palapit upang magdemand ng paliwanag kung ano ang ginawa niya. Ang tarantadong tao ay nagtangkang magpaliwanag na nakatuklas lamang siya ng maraming mana stone sa dungeon at nais itong kunin, ngunit hindi iyon ang sagot na hinahanap ng general, kaya't namumula ang kanyang mga mata sa galit mula sa sinabi ng koronel. Sa halip, sumigaw siya sa ignorante sa kanyang harapan, ipinaliliwanag na wala siyang iniutos na extraction at nagdesisyon pa itong magpadala ng mga sundalo na walang tamang raid team. Bukod pa rito, hindi konektado sa isang totoong dungeon ang gate na ito. Ang koronel, na halatang umiiyak na sa puntong iyon, ay muling ipinaliwanag na ang gate ay kinumpirmang walang laman matapos ang 2 linggong investigasyon, kaya't gusto lang niyang makuha ang ilang mana stone para sa Hunter Army. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalo pang nagpagalit sa general dahil sa walang ingat na desisyon ng koronel na mag-deploy ng mga sundalo ng walang pahintulot. Alam ng general na ginawa ito ng koronel para mapabilis ang kanyang personal na track record na inilagay ang mga sundalo sa peligro. Hindi mapigilan ng general ang sumigaw ng may pagbabanta, at matapos niyang ipaliwanag ang sitwasyon, itinulak niya ang koronel palayo, sinasabing maghanda itong haborin ang kanyang uniforme anuman ang kalabasan ng pangyayari. Muli siyang bumaling sa dungeon gate at tinakat ang koronel na kung may isang sundalong masaktan o mamatay, personal niyang ipapakulong ito. Bumalik tayo sa loob ng Peking Dungeon, kung saan si Kim Min-jon ay winawasak ang mga putik na halimaw gamit ang kanyang mga kamao. Matapos mag-iwan ng mahabang linya ng mga putik na katawan, muli niyang tinipon ang mga sundalo sa kanyang harapan. May rason kung bakit siya mukhang galit, at agad nating nalaman kung bakit. Tinanong niya ang mga baguhan kung bakit sila nakikialam sa kanyang mga laban, gayong malinaw niyang sinabi na siya na ang bahala sa sitwasyon. Siyempre, gusto lamang tumulong ng mga sundalo, kaya't huminga ng malalim ang sargento upang pakalmayan ang sarili. Tiningnan niya ang mga tambak ng putik sa kanilang likuran at pinaalalahanan ang mga baguhan na sinabi niyang kailangan niyang talunin ang lahat ng mga parasite monsters upang makarating sa sentro ng dungeon. Tumango ang mga baguhan bilang pagsang-ayon, at dito ipinaliwanag ni Min-jon na ang mga halimaw na ito ay nilikha ng Peking Dungeon upang masipsip ang sino mang pumasok dito. Kapag malapit na siya sa puso ng dungeon, dadami pa ang mga ito at susugod mula sa lahat ng direksyon. Dahil dito, sinabi niya sa mga baguhan na mag-ipon ng lakas para sa mahalagang sandali. Nang marinig ito ng mga sundalo, lumiwanag ang kanilang mga mata sa kumpiyansa at paghanga sa kanilang leader. Nang magsimula silang mag-cheer, napangiti si Min-jon dahil alam niyang posible na ngayon ang rescue mission. Siyempre, ang kanyang mga salita ay wala talagang pakialam sa mga sundalo sa likod niya dahil ang gusto lamang ni Min-jon ay ang mga extraordinary experience points na nakukuha niya sa dungeon. At sa pamamagitan ng pagtiyak na siya lamang ang tatalo sa mga halimaw sa dungeon, siya rin ang makakakuha ng lahat ng experience points. Kaya't sa kanyang masidhing pagnanasa sa kapangyarihan, inosenteng hudyat ni Min-jon sa kanyang squad na sundan siya at magpatuloy sa paglalakbay. At walang alinlangan sa Hosganang. Kanilang leader, masayang itinaas ng mga baguhan ang kanilang mga sandata upang sundan siya. Sa isang squad ng ignorante, si Min-jon ay patungo na sa puso ng dungeon. Hindi nagtagal, napasok niya ang isa pang tambak ng putik, at nakita natin na muling sumugod ang mga halimaw mula sa harapan ng grupo. Mas marami na sila ngayon, at tila binabantayan nila ang isang malaking hiyas sa likuran nila, na nakataas pa sa isang pedestal upang ipakita ang kahalagahan nito. Samantala, kahit wala silang ginawa, ang mga sundalo ay nagsisimula ng mapagod at mawala ng hininga. Alam na ni Min-jon na unti-unting bumababa ang kanilang stats at stamina habang nasa loob ng Peking Dungeon. Kung hinayaan niyang lumaban sila mula sa simula, maaaring namatay na sila dahil sa labis na pagod. Sa kabila nito, tiniyak niya sa kanila na kailangan lamang nilang sirain ang core gem na nakikita nila sa unahan, at makakalabas na sila sa piitang ito. Ngunit napakaraming halimaw ang nagbabantay sa core, kaya't mas mahirap ito kaysa sa inaakala. Ito ang sandali kung saan sinabi ni Min-jon sa kanila na gawin ng maayos ang kanilang bahagi, na tiyakin na walang masaktan o mamatay, anuman ang mangyari. Halos mabigkas niya ang kanyang totoong iniisip at sinabing kailangan na walang masaktan para sa kanyang record, ngunit mabilis niyang binago ang kanyang mga salita at sinabi na mag-focus lamang sila sa depensa at manatiling ligtas sa likuran.
Muling sumigaw ang mga sundalo bilang pagsunod sa utos ng kanilang leader habang bumuo sila ng defensive formation upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Napapanatag si Menjan na malaya na siyang umalis sa kanilang tabi, kaya tumalon siya sa laban, umaasa sa defensive capabilities ng mga baguhan. Sabay-sabay sumugod ang mga putik na halimaw, ngunit mabilis silang napunit ni Menjan ng walang anumang hirap. Kinailangan niyang pigilan ang sarili at hindi gamitin ang kanyang demonic skills dahil nanunood ang mga baguhan at ayaw niyang magkaroon ng mga hindi kailangang chismis. Kaya't nang hindi gumagamit ng kahit anong flashy moves, madali niyang nilagpasan ang mga mabagal na halimaw. Sinubukan ng mga halimaw na ice wing ang kanilang likidong katawan upang harangan ang kanyang daan, ngunit bigla siyang tumalon sa ere, habang ang mga putik na halimaw ay tinamaan ng matinding atake ang kanilang kakampi. At habang ang halimaw ay natakot sa kanyang pagkakamali na aksidenteng napatay ang sarili niyang mga kasama, bumagsak si Menjan mula sa taas na parang isang meteor. Sa isang malakas na axe kick, malinis niyang pinunit ang katawan ng halimaw. Rest in peace, naway maalala ka ng isang tao sa comment section sa ibaba. Sa puntong iyon, muling tumalon si Menjan at tumuloy paunahan, iniiwan ang karamihan sa mga halimaw sa likod niya. Muling hinarang din si Menjan ng mga halimaw ang kanyang daan, ngunit tinamaan sila ng malakas na kamao ni Menjan sa leeg. Ginawa niya ito sa pangalawang halimaw, at muli siyang nagpatuloy sa pagtalo sa kanyang mga kalaban. Sa puntong ito, parang kahit ang mga halimaw ay instinctively na nagsisimulang umatras mula sa ating bayani. Siyempre, nagdulot ito ng malaking ngiti kay Menjan, habang demonyong iniutos sa mga halimaw na magpatuloy sa pagsugod at magbigay ng kanilang matamis na experience points. Ngunit bigla, nagsimulang magningning ang purple core ng dungeon sa pinkish energy nito. Napapalibutan ito ng isang uri ng mist, at agad na lumaki ang mga mata ni Menjan sa pagkilala sa banta. Alam niya na nagsisimula ng maglabas ng lason ang core, kaya sumigaw siya sa kanyang mga tauhan na umatras kaagad. Doon biglang pumutok ang core, na naglabas ng isang ulap ng purpurang lason, na nagdagdag ng isa pang layer sa mahirap ng sitwasyon. Ang ating bida ay immune sa karamihan ng mga lason dahil sa demonyong katangian ng kanyang mga kapangyarihan, ngunit hindi nito inaalis ang panganib para sa kanyang mga tauhan. Nagsimula siyang mag-ipon ng paikot-ikot at nagliliyab na demonic energy sa kanyang kamay upang subukang harapin ang sitwasyon, ngunit alam niya na depende sa uri ng lason, maaaring hindi niya mapanatiling buhay ang kanyang mga tauhan. Dagdag pa, nauubusan na siya ng oras, kaya ang tanging opsyon niya ay tapusin kaagad ang dungeon na ito. Ito ang sandali kung saan isang maliit na singsing ang nagsimulang kuminang ng pilak. Ang kislap na kapangyarihan ay nagmumula sa bulsa ni Menjan, kung saan niya itinago ang pilak na pulseres na ibinigay sa kanya bilang regalo mula sa ama ni Sun Yunso. Isang sistema ng bintana ang nagbigay ng impormasyon na ang item ay tumutugon sa demonic energy ng ating bayani, at isa pang bintana ang nagkumpirma na ang mga nakatagong kapangyarihan ng item ay napalaya na. Siyempre, walang ideya ang ating bida kung ano ang nangyayari, kaya inilabas niya ang pulseres upang tignan ito ng mabilis. Naalala niya ang mga salita ng general nang ibinigay sa kanya ang regalo na ito, at kung paano ipinaliwanag na bagaman hindi pagganap na nasa uri ng militar ang item na ito, alam na ito ay nagpapataas ng mga stats ng isang tao sa random na porsyento. Gusto sanang ipreserba ni Menjan ang item na ito para sa mas mahirap na panahon kung kailan mahirap ng taasan ang kanyang stats ng mano-mano, ngunit nagulat siya nang malaman na ang pulseres ay naglalaman din ng ilang nakatagong kapangyarihan. Biglang lumitaw ang isa pang bintana na ikinagulat niya, kung saan nalaman natin ang buong mga detalye ng item na ito. Tinatawag itong Bracelet of Imitation, at pinapayagan nito ang gumagamit na gamitin ang kahit anong skill na alam nila, kahit na hindi nila pagmamay-ari ang skill na iyon. Nang mabasa niya ang impormasyong ito, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang swerte dahil ito ang eksaktong bagay na kailangan niya upang makaalis sa sitwasyon na ito. Hinawakan niya ang pulseres sa kanyang kamay at inalala ang perpektong skill na kailangan upang harapin ang kasalukuyang suliranin. Dahil si Menjan ay mula sa ibang mundo at may malawak na karanasan, alam niya ang maraming mga kasanayan kaysa sa mga kasalukuyang pagmamay-ari niya. Sa pamamagitan ng kanyang masiglang imahinasyon, pinagtagpo niya ang kanyang madilim na kapangyarihan sa item. Bumuo siya ng isang hawakan sa kanyang kamay. Habang lumalayo ang ating tingin, makikita nating hawak niya ang isang napakalaking espada na gawa sa madilim na enerhiya, na tila napaka-volatile. Ang mga sundalo sa paligid ay hindi makapaniwala sa nakikita nila, at wala silang magawa kundi titigan siya. Halos parang si Guts mula sa Berserk, hawak ni Menjan ang napakalaking espada sa kanyang balikat na may ngiti ng kumpiyansa.
Ito ay isa sa mga kakaibang kasanayan ng isang halimaw na tinatawag na Dark Knight na minsang nagbigay kay Menjon ng pahirap sa laban. Mukhang katawa-tawa ang eksena, ngunit ang kasanayan ay seryoso. Ang kasanayang ito ay tinatawag na banishment at ginagamit ang demonic sword upang buksan ang isang puwang sa espasyo na nagpapasabog ng lahat ng mga kaaway sa isang dimensional na siwang. Sa huling ngiti, sinabi ni Menjon sa Peking Dungeon na damahin ang kapangyarihan ko at pinabagsak niya ang napakalaking espada na halos lumikha ng isang belo ng madilim na enerhiya sa harap niya. Gaya ng inaasahan, nagbukas ang slash ng isang dimensional rift sa harapan niya, at kahit na mukhang normal ang lahat sa mga mud monsters, nagsimula silang higupin sa puwang habang nagkakadurog-durog ang kanilang mga katawan. Ang siwang ay napakalaki, at hinihigop ang lahat ng mga kaaway na nilikha ng Peking Dungeon sa isang umiikot na galaw sa paligid nito, kasama na ang lahat ng purpurang lason. Ang core ng dungeon mismo ay hindi rin nakaligtas, dahil nagsimula itong mag-crack at magkala sa ilalim ng matinding presyon. Hindi na nito mapanatili ang anyo nito, kaya nahigop ito sa siwang kasama ng iba pang mababang uri nitong mga nilikha. Nang mga oras na iyon, naubos na rin ang kapangyarihan ng energy sword ni Menjon, kaya nagsimula itong matuno at maglaho sa hangin. At sa loob ng ilang segundo, tuluyan itong naglaho mula sa kamay ng ating bayani. Ngunit hindi na mahalaga iyon dahil sapat na ang masayang hitsura sa kanyang mukha upang kumpirmahin na nakuha niya ang gusto niya. Doon biglang nakipag-ugnayan ang kanyang tauhan sa labas gamit ang telepatiya, sinasabing may nangyaring problema, may mga sundalo ng militar ng Hunter na naglagay ng kakaibang aparato sa pasukan ng dungeon, at hindi niya alam ang layunin nito. Habang papalapit tayo sa kakaibang contraption, naririnig natin ang mga sundalo na kinukumpirma na matagumpay nilang na-install ang monobomb. Sumigaw ang mga commander na ang mga kinakailangang tauhan lamang ang dapat manatili sa lugar, at iniutos ang iba na lumikas kaagad. Ang namumuno sa operasyong ito ay tila si Major General Santiho, at matapos marinig ang salitang bomb, nagsimulang mag-alala ang tauhan ni Menjon. Iniulat niya ito sa kanyang amo na kasalukuyang umaabot sa core ng dungeon nang walang pakialam. Ang wasak na core ay nasa harapan niya na nagkalat sa mga piraso, habang sinabi niya sa kanyang tauhan na walang dapat ipag-alala. Agad niyang binasag ang anumang natirang bahagi ng purpurang bola, sinasabing aalis na siya sa lugar na ito anumang oras. Balik sa labas, tila nauubusan na ng oras ang ating bida, naka-install na ang bomba, at isang opisyal ang nakatayo sa tabi ni General Tiho na may hawak na trigger upang pasabugan ito sa kanyang utos. Hawak ng commander ang switch sa kanyang kamay, iniisip kung wala ba siyang ibang pagpipilian kundi pindutin ito. Magiging maganda sana kung mabubuksan nila ang pinto gamit ang bomba, ngunit palaging may tsansa na magdulot ito ng hindi inaasahang reaksyon mula sa dungeon. Nagkaroon tayo ng maikling flashback kung saan ang general ay nagulat nang malaman na si Kim Min-jun ay naroon sa lugar kanina. Kinumpirma ito ng opisyal, at iniulat na ang sarhento ay kasalukuyang nasa loob ng dungeon kasama ang kanilang mga tauhan. Siyempre, hindi ito makatuwiran kay Santiho, dahil walang dahilan para naroon si Menjon, lalo na't hindi iyon ang kanyang asignatura. At hindi rin ito bahagi ng kanyang division. Ngunit totoo ang impormasyon, at muling kinumpirma ng opisyal na pumasok siya sa gate matapos sabihin ang kanyang afiliasyon. Tinanong ng Major General kung nakipag-ugnayan na ba sa division ni Min-jun tungkol sa insidenteng ito, at sumagot ang kanyang tauhan ng oo, idinagdag pa na ang kanilang battalion commander ay kasalukuyang papunta sa lugar. Sa halos hindi pangkaraniwang hitsura ng pagkabalisa, muling tumingin si Santiho sa dungeon. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ng ating bida, at ang mga panganib na maaari niyang harapin sa loob ng di predictable na dimensyon. Ngunit sarado na ang portal ng isang masa ng mga tentacles. Nagbabalik tayo sa kasalukuyan, kung saan itinanim ang mana bomb upang harapin ang eksaktong problemang iyon. Hawak ni Santiho ang trigger ng bomba sa kanyang kamay, ngunit hindi siya sigurado sa kanyang desisyon. Biglang dumating ang subordinate mula sa flashback, iniulat. Naligtas nang nailikas ang lahat ng tropa sa malayong distansya. Muli, sa may pag-aalalang tingin, tumingin ang Major General sa trigger at hinarap ang katotohanan. Bagaman nais niyang magtiwala kay Menjon, alam niya na 4 na oras. Muli, sa may pag-aalalang ekspresyon, tumingin ang general sa trigger at hinarap ang realidad. Kahit na gusto niyang magtiwala sa ating batang mandirigma, alam niya na 4 na oras na silang nasa loob ng dungeon ng walang tamang kagamitan, kaya't napakaliit ng kanilang tsansa na mabuhay. Ngunit sa mismong sandali na siya'y nagpasya na pindutin ang pindutan, ang napakalaking portal ay biglang nagsimulang manginig at umalog. Hindi inaasahan ang pangyayaring ito, at nagdulot ito ng pagkalito sa 2 opisyal na naroon.
Sa milagrosong pagkakataon, ang mga nakapalibot na mga tentikulo ay naging malutong na parang bato at nagdurog sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ang tauhan ni Santiago ay tila naliligaw pa rin, ngunit ang general ay mabilis na umaksyon. Inutusan niya itong tawagin agad ang mga mediko para tulungan ang mga posibleng nakaligtas, at ipatawag ang mga opisyal na buo ang sandata para harapin ang anumang hindi inaasahang panganib. Agad na tumakbo ang general patungo sa portal, at gamit ang kanyang malalaking kamay at abnormal na pisikal na kakayahan, nagsimula siyang pilasin ang mga nanghihinang tentikulo upang muling buksan ang portal. Habang abala siya sa pag-alis ng mga tentikulo piraso-piraso, ang tenant ay nakabalik na kasama ang mga mediko ayon sa utos. Ang isang babaeng kulay abo ang buhok, na tila pinuno ng pangkat medikal, ay agad na nagulat sa general tungkol sa kanilang pagdating, ngunit iniutos lamang ng general na maghintay muna. At habang hawak-hawak ang mga piraso ng laman ng halimaw na kanyang napilas, nakita nilang dalawa ang isang tunay na himala. May mga figurang tao na nagsimulang lumitaw mula sa portal, at sa loob lamang ng ilang sandali, nakita nila na ang mga ito ay ang mga sundalong ipinadala para sa pagkuha ng mga mana stone. Mula sa kanilang mga mukha, halos hindi sila makapaniwala na nakaligtas sila. Ito ang unang beses na nakita natin ang ama ni Sun Yunson na may totoong ngiti ng kaligayahan. Mukhang talagang mahalaga sa kanya ang kanyang mga tauhan. Pinatang sundalo sa harapan at nagsimulang magtanong kung ligtas ang lahat at kung may nasugatan. Mukhang nagsink in na ang realidad para sa pulang buhok na sundalo, kaya't siya'y nagsimulang umiyak ng masayang luha, sinasabing ligtas ang lahat. Ang natitirang mga sundalo ay unti-unti nang lumabas sa portal, at naging malinaw na naging matagumpay ang kanilang raid. Sa huling bahagi ng linya ay ang ating mandirigma, matikas na nakatayo habang pasa ng isang pagod na sundalo sa kanyang balikat. Agad na lumapit ang isa sa mga mediko upang tulungan ang sundalo, at dahan-dahang iniwan ng ating mandirigma ang tao sa kanilang pangangalaga. Pagkatapos, tumingin si Menjon at nagtagpo ang mga mata nila ng general na nakatayo ng kaunting distansya mula sa kanya. Unang-una, tiniyak ni Menjon na magbigay galang sa nakakataas sa kanya sa labanan. Ngumiti ang general at gumanti ng saludo. Kung hindi dahil sa ating bayani, ang mga sundalong ipinadala sa loob ay malamang na namatay, at malinaw sa general na alam niya ang katotohanan ito. Pagkatapos ng eksenang iyon, lumipat ang tagpo sa gabi ng parehong araw, at dinala tayo sa headquarters ng ika-107 na dibisyon. Sa loob ng gusali, si General Sun, na pinuno ng ika-107 na dibisyon, at si Menjon ay nakaupo ng magkasama sa kanyang opisina. Habang ibinababo ang tasa ng kape, tila tinatanggap ng general ang isang uri ng ulat sa kanyang kamay. Kumpirmado niya ito sa pamamagitan ng pagtatanong kay Menjon kung totoong siya'y nasa bakasyon, na agad namang inamin ng sarhento. At nang tanungin kung ano ang ginagawa niya sa loob ng dayuhang dibisyon, biglang sumigla si Menjon at sinabing siya'y dumating upang samantalahin ang paanyaya ng general, na nangako ng libre pagkain. Siyempre, iniisip ng opisyal. Nakakaiba na ginugol ng isang sundalo ang kanyang bakasyon para sa isang bagay na tila walang halaga. Lalo pat nang dumating siya sa lugar, agad niyang napansin na may kakaibang nangyayari sa portal, kaya't sumugod siya upang iligtas ang mga taong wala naman siyang kaugnayan. At matapos pakinggan ang lahat ng mga pangyayari, kahit si Menjon ay napilitang aminin sa kanyang sarili na lumalawak na ang kanyang kasinungalingan. Subalit wala siyang magawa kundi panindigan ang kanyang sinabi, kaya't sumagot siya ng may maliwanag na enerhiya. Sinasabing nang mapansin niya ang kakaibang nangyayari sa portal, kusa na lang gumalaw ang kanyang katawan upang kumilos. Nagkaroon ng isang sandaling pagdududa ang general, iniisip na baka nagsisinungaling ang sundalo, pero imbes na magalit, tumawa na lang siya. Nagugustuhan niya ang kakaibang personalidad ni Menjon, at unti-unti na niyang nauunawaan kung bakit nagustuhan ni Brutus ang batang ito. Samantala, nagulat si Menjon na ang kanyang kasinungalingan ay tila gumana. Pagkatapos ng masiglang tawanan, yumuko ang general at sinabihan ng ating bayani tungkol sa kahangahangang nagawa niya sa loob ng Peking Dungeon, kung saan naisalba niya ang buhay ng bawat sundalo. Pinuri siya ng general, at masayang tinanggap ni Menjon ang papuri. Ngunit biglang nagkaroon ng tensyon sa paligid ng tumalim ang mga mata ni General Sun. Napansin ni Menjon ang pagbabago at nanahimik para makinig pa. Doon nagsimula ang general na ipaliwanag na ang sarhento ay nagsisimula ng magpakitang gilas ng sobra. Hindi lamang siya mabilis na na-promote, ngunit dahil na rin sa tagumpay ng kasalukuyang insidente, tiyak na nakakuha siya ng atensyon mula sa Hunter Corps Headquarters. Para sa isang taong naghahanap ng atensyon tulad ni Menjon, hindi ito masamang bagay, pero ang general ay nag-aalala na baka magdulot ito ng problema sa hinaharap. At kung sakaling mangyari iyon, gusto niyang ipaalam kay Menjon na huwag siyang mag-atubiling humingi ng tulong.
Tiniyak ng general na siya at si Brutus ay palaging handang tumulong sa kanya anumang oras. Ibig sabihin, kinikilala na ngayon si Menjon ng general bilang isang talentadong sundalo, at hindi niya maiwasang magpasalamat sa kagandahang loob nito. Pagkatapos, humiling ang general sa kanyang sofa, sinabing hindi niya kayang pretuhin si Menjon sa hapunan ngayong gabi dahil abala siya, ngunit handa siyang magbigay ng personal na pabor kung kaya ng kanyang kapangyarihan, bilang pasasalamat sa pagliligtas ng kanyang mga tauhan. Nang walang kahihiyan, agad na hiningi ni Menjon ang isa pang promosyon, ngunit mabilis na nilinaw ng general na wala siyang kapangyarihang magdesisyon tungkol doon. Naiwang nakasimangot si Menjon, ngunit mabilis ding napukaw ang kanyang atensyon ng isang espesyal na bagay. Nang mapansin niya ang mesa ng general, nakita niya ang isang pamilyar na kristal na minsan niyang ninakaw mula sa bahay ni Sun Yun-so. Kagaya ng dati, ang kristal na ito ay naglalabas ng banayad ngunit pinong-amoy ng demonic energy. Napansin ng general ang pagkakatitig ng sarhento sa bagay na iyon, at agad na nakuha ang pahiwatig na baka gusto ito ng bata. Tinanong siya ng general kung alam niya ang bagay na iyon, ngunit nagpanggap na walang alam si Menjon at sinabing mukhang isa lamang itong interesanteng bato na gusto niyang idagdag sa kanyang koleksyon. Muling napansin ng general ang kakaibang ugali ni Menjon, at unti-unting nagugustuhan na niya ito. Tumingin ng matalim ang general, habang si Menjon naman ay tumitig pabalik na parang asong nagmamakaawa. Sinabi ng general na ang kristal ay isang byproduct ng dungeon at napakahalaga. Idinagdag niya na kamakailan lang ay may naganap na pagnanakaw sa kanyang bahay, at naiwan na lamang siya ng isang kristal na ganito. Kung mahuhuli niya ang salarin, sigurado siyang wawasakin niya ito, ngunit alam na natin na ang magnanakaw ay ang taong nasa harapan niya ngayon, na nagpapanggap na walang alam. Pero kahit papaano, kinuha ng general ang garapon sa kanyang kamay at madaling inialok ito sa sabik na si Menjon bilang isang regalo para sa kanyang serbisyo. Hindi mapigilan ng lalaki na maramdaman na tila patuloy siyang napapasama sa ating bayani, tulad ng kanyang anak na babae, ngunit sa wakas ay nagsisimula ng hindi na mena sa mga interaksyong ito. Ngunit habang iniisip ang kanyang anak, bigla siyang bumalik sa kanyang dating sarili, diretsyong tinanong si Menjon kung ano ang relasyon niya kay Yun-so. At syempre, ang ating lalaki ay sumagot na seryoso na sila ay kapwa hunter, wala nang iba pa. Sa kanyang kaso, totoo rin ito dahil hindi siya interesado sa mga babae. Ang pahayag na iyon ay isang malaking ginhawa sa mapagmahal na ama na nais lamang protektahan ang kanyang anak mula sa malalaswang tingin ng mga lalaki. Kaya't may ngiti sa kanyang mukha at pinalis na ng general ang sarhento at inutusan siyang ipatawag ang kanyang commander ng batalyon sa opisina pagkatapos niyang umalis. Nagbigay galang si Kim Menjon sa general at agad na umalis sa eksena hawak ang kristal sa kanyang kamay. Gabi na sa labas, at ang ating bida ay naghihintay sa ilalim ng hintuan ng bus kasama ang isang pamilyar na figure sa kanyang tabi. Mukhang si Lee Bongo ay bumalik na sa kanyang normal na anyo para magpakasaya. May hawak siyang isang matamis na hugis isda na pastry, at ang kanyang amo ay sumisigaw sa kanya na itigil ang pagkain ng nakabuka ang bibig. Natakot sa galit ng kanyang amo, medyo kumalma ang cute na alalay, at sinimulan ni Menjon ang pagdurog sa kristal sa kanyang kamay upang masipsip ang kapangyarihan nito. Sunod-sunod na lumabas ang mga bintana ng sistema upang ipaalam ang demonic energy na kanyang nasipsip at ang dami ng mga stat na tumaas. Mukhang mas mababa ito kumpara sa huli, at napilitan ng ating bayani na mag-isip kung narating na niya ang puntong magiging mas mahirap na tumaas ang kanyang antas. Ngunit habang iniisip niya iyon, may isa pang window ng sistema na nagpaalam sa kanya na hindi na siya makakaabot sa kasalukuyang antas at naabot na niya ang threshold ng demonic energy, at naka-unlock ang bagong kasanayang tinatawag na demonic energy whip. Ngayon, nagbago ang buong kwento para sa ating bida, na biglang muling na-excite sa paglitaw ng bagong kapangyarihan. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, bumalik tayo sa headquarters ng Hunter Corps, kung saan may pulong na nagaganap sa isa sa mga conference hall. Magkaharap sina Son Tiho at General Brutus, at ang lalaki sa gitna nila ay ang kanilang superior, sumisigaw kay Son Tiho dahil sa gulong pinayagan niyang mangyari. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa kanyang pagkukulang, ngunit masyadong galit ang superior na si Lieutenant General Kim Chang-mo upang tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad. Sumigaw siya na ang 107th Division ay maa-audit sa lalong madaling panahon, at binabalaan ng Major General na maging handa para rito. Habang ang 2-star officer ay wala nang magawa kundi itago ang kanyang mukha sa kahihiyan na dala ng kanyang walang kwentang tauhan, na natiling walang tigil sa kanyang mga puna si Lieutenant General. Kahit si Brutus ay wala nang magawa kundi panoorin ng tahimik ang buong eksena dahil wala silang magagawa upang ayusin ang sitwasyong ito.
Bukod pa rito, sabik na sabik si Kim Chang-mo na makilala ang commander ng batalyon na ugat ng gulong ito, at malamang naaalisan niya ito ng katungkulan. Pumayag si Son Tho na ipadala si Colonel Lee sa silid ng pulong mamaya, at biglang bumukas ang pinto sa likuran nila. Isang figure ang lumitaw mula sa pinto na ikinagulat ng tatlong opisyal, at si Lieutenant General Kim ang unang tumayo at nagbigay galang. Lumakad ang lalaki ng may awtoridad, sinabihan si Kim Chang-mo na maghinay-hinay kay Major General dahil sumisigaw siya ng malakas na maririnig na sa labas ng silid. Agad na sumaludo ang 3-star officer at pawis na pawis matapos marinig ang pahayag na iyon. Doon na umupo ang figure habang sinasabi na natanggap niya ang ulat, at mabilis na napagtanto ni Major General Brutus na may masamang mangyayari. Kita na ang apat na bituin sa uniforme ng figurang ito, na nagpapakita ng pinakamataas na ranggo sa militar, ang ranggo ng isang general. At totoo nga, nang mag-zoom in sa tuso at mapagkalkulang mukha ng lalaki, ibinunyag ng comics na siya ay si General Go Hak-chol, ang Supreme Commander ng buong Hunter Military. Binanggit niya ang pangalan ni Kim Min-jun, ang lalaking nasa unahan ng kanyang ulat, at agad mong mararamdaman na malapit nang mangyari ang matinding politika. Ngunit iyan ay para sa susunod na kabanata. Abangan sa susunod na episode. Hanggang sa muli, Kolam!